at meron silang manok na ilalaban sa 2028 na sa totoo lang naman, kung hindi sila mandadaya, 101% hindi mananalo yan. Dahil ang mga tao ngayon, ang mga Pilipino ngayon ay matatalino na at may mga puso. Masasabi niyo po kay Senador Jinggoy Estrada? Ang masasabi ko sa kanya nga, tulad na sinabi ko dati, siya ay bias. Una-una, hindi dapat ganun ang trato sa mga witness o sa whistleblower. Hindi dapat ganun ang trato niya kay Jonathan Morales. Kung tutusin, dapat nga spoiled dyan. Inaalagaan, pinoproteksyonan, iniingatan. Pero ano ginagawa nila? Pinapahiya nila, dinidestabilize nila, dinedemoralize nila, ina-character assassination nila. Yan po ay hindi makatarungan. Kaya po maraming whistleblower na minsan ayaw nang humarap sa Senado. Kahit anong patawag, hindi sumisipot. Kahit si Ginoong Kibuloy, bakit ayaw niyang humarap sa Senate? Hindi yan natatakot, matapang yan. Kaya lang ayaw niyang humarap dahil alam niya ang mangyayari sa kanya, nagigisahin lang siya doon. Hindi pakikinggan ang panig niya pagkos instead na pagtuunan ng pansin yung mga usapin o yung mga subject related, ang pinag-uusapan, pinipersonal yung whistleblower. Eh kahit ako naman ang whistleblower, bakit ako harap? Eh ako lang naman ang kini-question ninyo, hindi nyo naman kini-question si BBM, hindi nyo naman kini-question si Maricel Soriano. Ako ang pinagtutunan nyo ng pansin, ako ang inaano nyo ako, kini-question nyo ako na unreliable, uncredible. Pangit yun. Kaya yung iba natatakot na, hindi na lang sumisipot. Dapat, Mr. Senator Jinggoy Estrada, alaminin mo muna ang tunay na pangyayari. Kayo po ba ay merong personal knowledge sa case ng pre-ops ni ex-agent Jonathan Morales? Kung meron po kayong personal knowledge, meron po kayong karapatan na i-question si agent Jonathan Morales. Yun lamang po ang tanong ko sa inyo. At pero wag niyo pong hinaharas ang mga whistleblower po. Para makipag-cooperate po sa inyo yan, kasi ako criminology graduate. Naging ano din ako, naging intelligence din ako. Pero sa akin, ang dapat na gawin nyo dyan, kinukumbinsin nyo ang whistleblower na magsabi ng katotohanan. Hindi yung parang tinatakot nyo o parang binubuksan nyo yung pagkatao niya, yung mga nakaraan niya. Ano ang purpose nun? Para wasakin ang kredibilidad? Para maging unreliable source siya, para ma-demoralize siya. Huwag ganun. Hindi po yan ang tamang treatment sa mga whistleblower. Pakitaan nyo po ng mabuti para magtiwala sa inyo ang mga whistleblower. Ngayon, naunahan pa kayo ni Marvica, nasa kanya yung blue folder. Pero, sir, sa palagay nyo, ano yung nakikita mong dahilan kung bakit nagkaroon ng banggaan itong Marcos Duterte camp? Actually, hindi naman sila talaga dapat magbanggaan eh. Ang problema kasi dyan, namumuliti kayong kabilang panig. Masyado silang natakot kay Ma'am VP Sara Duterte na in the day comes on 2028 ay maging katunggali ni question mark. Yan po yan. Tinatatakutan na po nila si Ma'am VP Sara Duterte kaya dinedemoralize na nila ang Duterte family o ang Duterte camp. Dahil nga po, nakikita nila VP Sara Duterte is a big threat on national election on 2028 presidential election. Dahil nga po, nakikita nila VP Sara Duterte is a big threat on national election on 2028 presidential election. At meron silang manok na ilalaban sa 2028 na sa totoo lang naman, kung hindi sila mandadaya, 101% hindi mananalo yan. Dahil ang mga tao ngayon, ang mga Pilipino ngayon ay matatalino na at may mga puso. Yan ang iiral sa 2028. Kung sino ang gumaganap ng para sa bayan at mamamayan, ikaw unlad ng mga mamamayang Pilipino at makamahirap, ang puso ay nasa pagtulong, yun po ang number 1 sa aming mga puso.
Parang halos lahat ng mga Duterte is nasa posisyon. Sa palagay mo, bakit nandun sila Duterte palagi? nasa posisyon. Oh yes, parang sila Baste Duterte, Mayor. Kumbaga, bakit kaya lagi-lagi silang binubuto ng taong bayan? Eh dahil nga maganda ang ginagawa nila sa bayan eh. Alam nyo, mga kababayan ko Pilipino, dali lang, Yes, excuse yes. po. No problem, sir. Bro, alam nyo, mga kababayan ko Pilipino, ang mga mamamayang Pilipino, kapag nakaranas yan ng kaginhawahan sa kahit na sino mang leader o kahit sino mang congressman, mayor, gobernador, presidente, nakaranas siya ng kaginhawahan at kaalwan ng buhay at kapayapaan. 101% mauulit at mauulit na mauupo yan. Bibigyan ko po kayo ng example, mga kababayan ko mamamayang Pilipino. Kung nakikilala nyo po ang naging mayor ng Nueva Ecija na si M.M. Pascual. Congressman M.M. Pascual, congratulations. Si Congressman M.M. Pascual, nagsimula yan sa pagiging mayor. Nung pumasok yan ng mayor, bilang mayor, nung pandemic nakilala yan. Dahil talagang tumulong yan, nagbigay ng mga ayuda at nag-aabono, promise packet. Naranasan ng mga Nueva Ecijano, ng mga taga Nueva Ecija, ang kanyang pagmamalasakit at pagmamahal. Kaya nung tumakbo ito ng mas mataas na level sa Kongreso, hindi niya na kailangang makaawa. Ipinigay ng mga taga Nueva Ecija ang boto nila kay Congressman M.M. Pascual dahil naprebahan nila na ito ay makatao at makabayan. Naranasan nila ang sarap at ginhawa ng buhay dun sa Nueva Ecija. Kaya nung tumakbo ito ng mas mataas na level, ibinoto uli. At nanalong congressman, congrats. Yun po ang sinasabi ko kung bakit ang mga Duterte ay paulit-ulit na nananalo sa Davao o saan man. Dahil meron po silang tunay na serbisyo. Meron silang tunay na pagmamahal sa mga mahirap na mamamayang Pilipino. They are prioritized the poor people na Pilipino. Yun po ang katotohanan. Kaya hindi po question mark ang paghahalal sa kanila ng paulit-ulit dahil ang mamamayan po ang may gusto sa kanila. Kaya yun ang tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Merong utak at may puso. Sir, last na talaga. Naalala ko dati, hindi, kumbaga correct me if I'm wrong. Naalala ko kasi dati, parang ikaw yung nagsalita dun sa harap ng COMELEC na sinabi mo, ngayon iboto natin si Bongbong Marcos. Pagdating ng 2028, iboto natin si Sara. Pagdating ng 2024 ba? Iboto 2035. Wait, sa susunod. Diba? 2028. 28, 29. 30, 31, 32, 33, 33, 34. 34. 34 kasi parang ikaw hindi ko alam kung ikaw yun. Parang ikaw kasi yun eh. Ako yun. Ikaw ba yun? Ako Na yun. sinabi mo ngayon ibuboto natin si Bongbong Marcos. Pagdating ng 2028, iboto natin si Sara. Ako yung tungkol dun kay Sara Duterte. Yeah. Ako yun. Yung kay Bongbong tsaka kay baka Sara. nga. Ako yun. Para magangad ng presidential. Pangalawa, hindi na mauulit yun. Yeah, hindi na maulit. Malabo na yun. Yes. Malabo na yun. Yeah. Dahil, lagi niyong tatandaan mga politiko, kapag kayo po ay tumugon sa pangangailangan ng mga mahihirap na Pilipino, 101% ang boto namin ay nasa sa inyo. Pero kung kayo ay gumaganap ng pangungurakot lamang at puro papogi, puro pa media, pero wala namang kayong aksyon, wala kayo sa actual battle ng mga mamamayang Pilipino. Bakit mataas ang kuryente? Bakit mataas ang tubig? Bakit hanggang ngayon lobo ng lobo ang mga NLEX lahat yan tumataas? Bakit walang bumababa o wala man lang nag-consistent na huwag nang tumaas, huwag na lang bumaba? Okay na yun. Hindi naman sila nalulugi. Bakit ang pagtaas ng presyo patuloy? Ang alam po kasi sa isang negosyo, tataas yan kapag nalulugi. Eh bakit ang kuryente nalulugi ba? Ang tubig nalulugi ba? Eh bakit halos monthly o halos mabilisan ang pag-angat ng paglobo ng mga presyo niyan? Pahirap ang buhay namin. Wala kami nararanasang ginawa. Wala kaming nararanasan na sama-sama tayong babangon muli. Asan yun? Kaya walang mangyayari sa bansa natin
hanggat may mga politiko na hindi ginaganap ang kanilang mga mandato para sa bayan at mamayan. Serbisyo muna bago negosyo. Thank you, sir. Salamat din. Galing. mga vlogger. Yes, thank you so much. Kayo ang hero ng pagbabalita dahil wala kayong kinikilingan. Yes. Thank you, mga Thank you vlogger. po. Thank you po. Thank you.